Hindi pa rin tukoy ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi ng pagkalason at pagkamatay ng 2 tao wala pang 10 minuto matapos nilang tumikim ng milk tea sa lungsod ng Maynila. Pero batay sa paunang resulta ng pagsusuri, walang nakitang cyanide o arsenate sa sample ng milk tea. Ang 2 kemikal ay mababagsik na lason na lubhang napakabilis ng epekto. Samantala, iniimbestigahan na rin ang anak ng may-ari ng milk tea shop kung may kinalaman siya sa insidente. At yan po ang tinutukan ni June Veneracion. Sinira ang lock ng Ergo Cha para makapasok ang mga taga-PNP Soco at Department of Health sa loob kung saan tinimpla ang milk tea na ikinimatay ng 2 tao, kabilang ang mismong may-ari nito. Kumuha sila ng mga panibagong sample para isailalim muli sa pagsusuri. Tiningnan din ang mga label para malaman kung sino ang mga supplier. We have to get additional information paano pwede natin mag-gather. Para ma-check lang din natin doon sa source kung merong mga possible contamination. Base sa oras sa CCTV, 10:51 a.m., unang tumikim si Arnold Aidalia ng in-order nilang milk tea. Pero agad din niya itong idinura. Tinikman din ng kasintahan niyang si Suseng Dagohoy ang milk tea pero napadura rin. Isang minuto ang lumipas, inireklamo ni Aidalia ang masamang lasa ng milk tea sa may-aring si William Abrigo. 2 minuto matapos inumin ang milk tea, nahilo na at tagsuka na si Dagohoy. 1 minuto pa, bumagsak na siya. Pagkaraan ng 2 minuto, nangisay na si Dagohoy at sinaklolohan ng mga taga roon. 10:57 a.m., tinikman din ng may-ari ang inireklamong milk tea. Habang sa labas ng tindahan, makikitang naninigas na rin si Aidalia habang sinasaklolohan ang kasintahan. Sa loob, muling nagtimpla ng panibagong milk tea ang may-ari at sa kanya tinikman. Pero eksaktong 3 minuto matapos tikman ng milk tea, unti-unti nang natumba at nangisay si Abrigo. Halos kasabay nito na nawala ng malay si Aidalia sa labas ng tindahan at iniga ng mga sumaklonong residente. Habang nagkakagulo sa labas ng milk tea shop, walang kamalay-malay ang mga tao na nakabulagta na rin si Abrigo. 11:11 a.m., naisugod na sa ospital ang magkasintahan. Doon lang nakita ng assistant sa shop ang sinapit ng kanyang amo at sinaklolohan rin ng mga taga roon. Ang mga sample na nakuha mula rito sa Ergo Cha ay isa sa ilalim muli sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Ang resulta ng pagsusuri ay maaari daw makuha makaraan ng 1 linggo o di naman kaya ay mas mabilis pa dito. Mahalaga raw na mabilis na malaman ang sanhi ng pagkamatay ng mga biktima, hindi lang para makamit ang hustisya, kundi pati na rin mawala ang pangamba ng mga parokyano ng milk tea. This is more likely an isolated incident. The products are safe as long as they come from reputable milk tea distributors or establishments. May tinutumbok na raw ang investigasyon ng MPD Homicide Section, pero ayaw pa nilang magbigay ng detalye. Inimbitahan na raw nila para sumailalim sa pagtatanong si Lloyd Abrigo, ang anak ng may-ari ng Ergo Cha na itinuro ng kanilang empleyado na nagdadala raw noon sa tindahan ng parang itsurang tubig na may nakasusulasok na amoy. Suspecha ng empleyado ng tindahan na nakausap ng media noong Biyernes, ang itsurang tubig na yon ang sanhi kung bakit naging masama ang lasa ng milk tea. Para maka-clear nila yung kung ano man yung sides nila, 'di ba? Masabi nila. Is he a suspect? Wala pa tayong suspect. Handa naman daw ang anak ng may-ari ng Ergo Cha na humarap sa investigasyon. Sabi ng abogado ng pamilya Abrigo, walang dinadalang kemikal o ano pa mang nakakalason si Lloyd sa milk tea store. Isa raw accountant si Lloyd, nakakapasa lang sa board exam. In due time na lang po kasi nag-week. Due time siya harap. Opo. Ma'am, unlabeled. Pero nagpakita naman po siya sa MPD, right? Oh, that day. Pero anuman ang kalalabasan ng investigasyon, malabo na makapag-operate muli ang Ergo Cha dahil tuluyan na itong ipinasara ng Manila City Hall. Sabi ni Manila Mayor Joseph Estrada, mag-i-inspeksyon sila sa mga milk tea shop na malapit sa pinangyarihan ng insidente. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.